Padayon kita sa atong theme of the month. Atong theme is Living the Standard, Receiving the Promise. Taken from the life of the Israelites nga as they move forward to the promised land, there is a standard nga kinahanglan nilang subayon aron makabot gid nila ang promesa sa Ginoo nga nindot kay nga kinabuhi. The same sa atoa as we move sa laing tuig, we have to be reminded again of the standard of God nga iyahang gihatag kanato aron gyud makabot nato ang kinabuhi nga iyahang gisaad o giplano sa matag usa kanato og sa tibuok gyud iglesia. Nining taknaa adto kita gyud sa mga ethical standard of a Christian ethics. Mintag ethics, it is right conduct, how we behave, unsa kita magkinabuhi, how to live, how to choose, and how to act. Adto kita sa Christian ethics. Ang Christian ethics refers to the way Christian live, choose, and act based sa kabubuton sa Ginoo, revealed in Jesus diha sa iyahang balaang pulong, the scriptures, the Bible. Kay bolom naman taan ma-remind lang ta unsa gi ato mga code of ethics nga gihatag kanato as a Christian, ethical standard of a followers of the Lord Jesus Christ. Ang atong text, Ezekiel 36:26, which is a putting of new heart and also the putting of the Spirit inside. Kay mao kana ang patukuranan gyud sa Christian ethics. Ang Christian ethics atong masinati gyud diha sa Biblia as exposed by Christ. Ang Christian ethics gi-reveal, gi-uncover, gi-clarify ni Jesus Christ. Unsa gyud ang ethics sa usa ka Kristohanon? How he behave, unsa siya gyud mo behave ug mo kinabuhi. Mo nang si Jesus wala nag-reinstate sa law sa Old Testament, kundi iyahang gi-reveal ang lalumpa nga kamatuoran niya nga balaod. Dinhi wala gi balik ni Jesus ang Old Testament nga mga laws, kundi iya lang gi-clarify ang tinuod nga meaning ana, ang tinuod nga righteousness, ang tinuod nga moral standard sa atong pagkinabuhi. Ang ethics nga gi-expose ni Jesus is heart level nga ethics. Iyahang gi-expose na, gibalik ang katong Old Testament nga mga 613 laws diya sa Sermon on the Mount sa Matthew 5 hantod sa 7. Chapter 5 ug 7 na diha ang puno nga mga ethical standard nato. Kung ato nang basahon, makailag kita unsa gyud ay ang Christian ethics. Pag-ingon niya nga heart level, si Jesus nag-clarify nga naa pagilalom nga pasabot sa balaod sa una. Mo nang giunhan niya nini nga verse sa Matthew 5:21-22, ingon diha, "You have heard that it was said to the people long ago, do not murder, and anyone who murders will be subject to judgment. But I tell you that anyone who is angry with his brother will be subject to judgment. Again, everyone who says to his brother, Raka, is answerable to the Sanhedrin. But anyone who says, you fool, will be in danger of the fire of hell." Makita nimo dinhi, ningon si Jesus, "You have heard it was said long ago." Murag ingon ni Jesus, di ba gisulti sa una sa Old Testament nga do not murder. Namang gyud sa moral law, 10 commandments, thou shall not kill. Pero iyang giklaro dinhi, iyahang gi-clarify ug iyahang gipalawman pa gyud ang meaning niya na. Mao na ingon siya, mao ni ang sa una, pero mao ni ang karon, klaruhon nato. So wa gi-reinstate ni Jesus ang Old Testament kundi iyahang gipasabot unsa gyud ang meaning ana. Dili na siya action lang kundi heart level. Kay ingon diha, bisan pag nasuko ka sa imong isig ka tao, you are guilty of murder, subject punishment, danger of the fire of hell. See, ang gipasabot ni Jesus nga heart level, dili diha sa action of killing. It is in the heart. Si Jesus gyud nagpadayag sa ubos pa ana, dili lang sa murder kundi usab sa adultery, nga dili lang ang act of adultery kundi tan-aw lang ka sa babae na ay last sa imong pagtan-aw, adultery na. So it is inside ang gitanaw ni Jesus Christ. Jesus Christ went beyond external actions to address the motives. Unsay motibo? Kanunay padayag ni Jesus nga ang importante is ang imong motive. Mao nang kanunay niya padayag sa mga disciples, labi na katong gusto gid muban kang Jesus. Muban ko Jesus. Ops. Sabi nganong muban man ka? Unsa may rason gyud nga muban ka sa kuha, foxes have holes. Lisod ra ba kaayo? Wala ko'y tarong Pinoy anan.
always gi-address ni Jesus sa isyu nga nganong musunod ka, the reason, the motive, no. Sa tanan nga mga pagkinabuhi nato, ethics, no, bisag sa paghatag, giving, it's the reason behind nganong nihatag ka. Ang gitan-aw sa Ginoo, it's not the amount, it's not the action, but it's always diha sa imong motibo nganong nihatag ka. Kanunay gyud niya ginapadayag nga lahi gyud ang ethics sa mga Pharisees. Padayag ni Jesus din nga lahi gyud ang kanang action lang kaysa heart nga level nga righteousness. Kay ang mga Pharisees action ra gid sila. Mo nang gipadayag ni Jesus kanila, Matthew 23:27-28. Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites, you are like whitewashed tombs which look beautiful on the outside, but on the inside are full of dead men's bones and everything unclean. In the same way, on the outside you appear people as righteous, but on the inside you are full of hypocrisy and wickedness. Munang giingon gyud ni Jesus nga ang mga Pharisee, they are really good outside. Relihiyoso kay sila. Naay pari ana nag-share iya pong gibadlong ang iya mga kuan nga. Naagi mga ingana nga pirti kay relihiyoso kaayo, aktibo kaayo sa simbahan. Magluhod daw gikan sa diha sa aisle, paingon sa altar, napudpud na ang tuhod, sige gluhod kay kuan gyud nga relihiyoso, pero ang kinaiya mausab. Mo nang ingon ni Jesus, ang importante ang sa sulod gayud. Hypocrisy and wickedness. Mo nang gipadayag ni Jesus nga sa ilalom gyud. Kay kung sa gawas tan-awon mura rag mga pansyon nga white, limpyo kay sa gawas ang pansyon, pero sa sulod hugaw kaayo. Mo nang si Jesus ang iya gyung gitan-aw dili ang mga religious performance. Wala nagtanaw si Jesus sa atong mga activities sa church, unsay performance nimo sa church, pastor, daghang kag nahimo activity, worship leader ka, instrumentalist ka, dasig kay ka sa evangelism. Wala nagtanaw siya diha. Nagtanaw siya sa imong heart. Nabagid ang compassion diha. Diha bagid ba na sentro ang motibo? If not, we are whitewashed tomb. Ginapadayag gid ni Jesus nga ritual and religious performance mas nindot gyud ang mercy. Matthew 9:13. But go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice, for I have not come to call the righteous but sinners. Gusto niyag mercy, dili ang sacrifice. Sacrifice is a great act of worship. Nagsacrifice ka o baka diha sa Ginoo sa Old Testament, dako kay na nga buhat religious. Piringon siya, I desire mercy. I prefer the heart, not the sacrifice. Kay mo na ang magmatter sa iya. Mo nang makita nimo si Jesus nag-heal sa Sabat, gibadlong siya kay nangayo sa Sabat. No, it's not religious performance akong ginatan-aw, kundi mercy. I have compassion ining bayhana nga pila ka tuig ni naulipon pagkakuba, ako ning giayo. It's compassion na drive kang Jesus, dili ang mga seremonyas. Diha sa 9:13 gisaway mangud siya sa mga Pariseo nga nakigkaon kang Sakiyos, hugaw, immoral, kuan man na sa ila sa una, impurity. Mga Hudiyo, makigsagol ka sa mga sinners. Ceremonial law nila, impure ka. Pero ni Jesus, mas didto ko sa mga broken people, broken si Sakiyos, than maintaining religious appearance. The same sa priest and Levites katong sa Good Samaritan. Dili man mo tabang tong pare o Levita sa katong gitulis. Katong Good Samaritan manoon ang nitabang nga dili relihiyoso. Samariahanon, dili Hudiyo. Kay ang mga pare, avoid sila sa ritual impurity. Mukuan ka gani mo hikap ka, nagdugo, ritual impurity na sa ilaha. Pero si Jesus, naasay compassion to siya sa injured man kaysa kining ritual impurity. Mo nang si Jesus gyud nagtan-aw sa heart level. Ang ihang ethics is heart level, dili action level. Kay naa may mga action nga dili gikan sa heart. Wala nag-ingon nga daotan ang action, no? Daotan kung dili ginigikan sa heart level nga ethics. Ikaduha, i-expose ni Jesus nga ethics is pinaagi sa humility and service. Pinaagi yun sa pagpaubos. Mark 10:43-44, not so with you, instead, whoever want to become great among you must be your servant, and whoever wants to be first must slave of all. Tanaw nimo ang iyahang pagkinabuhi. Pagpaubos yun. We always look for greatness. Pero si Jesus gusto ka great, pag-serve. Mahimo kang servant, mahimo kang slave. Daghay gusto mag-serve, pero dili gusto mag-slave. Daghay magkalagad ko sa Ginoo, pero imong sugoon di mo sugot, dili servant. Ang ipangita ni Jesus, heart of a servant. Diha nimo makita ang iyang humbleness sa iyang pagwas sa iyang mga disciples' feet. Kunya makita nimo si Jesus gyud nag-serve nga wala sa authority. Siya Ginoo man gyud, pero
siya ginasaway, ginapasanginlan pa nga iya sayawa ang iyahang gibuhat. So ang true ethics mas strip gyud ta sa pride and status. Si Jesus wala nag-ani dinhi nga nagdala og status niya nga ako ingani. Walay posisyon. Si Jesus humble, wala gyud siya power and status sa iyahang pag-alagad. Pag mayinta greatness is measured by self-giving service, not authority. Unya, gi-expose po ni Jesus ang ethics nga heralded by the cross. It means nga ang ethics ni Jesus is foreshadowed, giproclaim, pinaagi diya sa cross. The cross is the ultimate ethical revelation. Diya nimo makita ang ethics ni Jesus sa cross. Ug mao po na nga atong standard kay naa diha ang gitawag nato nga self-denial. Sa Luke 9:23, he said to them all, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. Ang ethics ni Jesus costly. Munang ang true ethics mahal gina, meaning gasto, meaning it cost us. Kan Jesus ang iyang ethics cost him everything. Kay na ang self-denial, gideny niya ang iyang power, iyahang authority, pag-worship sa iyaha para lang gyud sa mga katawhan. Gihatag na niya ang iyang kinabuhi alang kanato. Siya ni obey, unayon siya Luke 22:40, not my will but your will be done. That is the act of submission gyud sa kabubuton sa Ginoo. Obey gyud siya bisan pa kini paingon sa cross. Unang ang obedience ma-prove gyud diha sa ethics. Dili ma-prove diha sa convenience. Na-expose gyud diha ang ethics sa cross. Dinato ta sa ikaduha, ingon ta ganiha nga Christian ethics exposed by Christ. Now, Christian ethics executed by Paul. Kadto kang Christ nga ethics. Karon ang ethics na pud ni Paul ang atong tanawon. Sa kang Paul's ethics is centered on Jesus Christ. Naisintro kini kang Hesus. Mo nang sa 1 Corinthians 11:1 ingon siya, follow my example as I follow the example of Christ. The same as, imitate me as I imitate Christ. Si Jesus gyud ang model sa iyang ethical living. Sa iyang pagkinabuhi diha sa matag adlaw, ang standard niya dili sistema kundi si Jesus mismo. Mo nang ethics is not a system to follow but person to follow. Imitate Christ. Ethics is not imitation of culture. It is imitation of Christ. Kaya karong panahon na, ang atong ethics mag-agad naman sa kultura. Mo naman ni atong culture ron. Mo naman ni ang generation nato. Dili na nag-imitate kang Jesus Christ. It is imitation of Jesus Christ. Mo nang ang mga teaching ni Paul, maogyod ang teaching ni Jesus Christ. Sa Sermon on the Mount, kang Paul nga explanation sa Sermon on the Mount is makita sa Romans 12:14-21. Ingon diha, bless those who persecute you, bless and do not curse. Rejoice with those who rejoice. Mourn with those who mourn. Live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited. Do not repay anyone evil for evil, but be careful to do what is right in the eyes of everybody. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Do not take revenge, my friends, but leave room for God's wrath. For it is written, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on the head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Mao ni prinsipyo sa Sermon on the Mount nga gipadayag ni Jesus. Pareha gyud kang Paul. Mo nang ang teaching gisundog gyud ni Paul kang Jesus Christ. Centered on Christ. And also, his ethics, the ethics of Paul is constructed by Christ. But pasabot nga, ang iyahag yung ginahimo, ang iyahang behavior, ang iyahang mga pagkinabuhi, built up, diha gyud gikan kang Jesus Christ. Unsa gitudlo ni Jesus Christ, giput into action ni Paul. Mo nang si Paul wala nag-imbento og lain nga ethics, kundili ang iyahang ethics constructed or framed or governed by Christ Himself. Diha gyud gikan kang Jesus Christ. Wala siya nag-imbento og new morality, kundili ang iyahang gipadayag gyud ang life and teaching ni Jesus Christ. Gi-apply niya na into real situations. Makita nimo sa life ni Paul, sa iyahang matag adlaw, sa iyahang church life, na-reveal gyud ang tinuod nga ethical standard ni Jesus Christ. Makita na diha sa iyahang humility and service.
Pag kinabuhi ni Paul, grabe kayo ka-humble. Nagpadayag yun siya sa humility ni Jesus. Munang siya nagingon ana sa Philippians 2:5-8 nga, be like the mind of Christ. Nga bisag siya Ginoo, ninaog yun, paubos kaayo. Wala nagtanaw siyang interest, but the interest of others. Muna ang iyang ginapadayag yun sa mga katauhan. Unya makita po di mo siya nga sa iyang pagministeryo, humble kay siya. Ingon siya diha sa 1 Corinthians 9:22, to the weak I became weak, to win the weak. I have become all things to all people, so that by all possible means I might save some. To the weak I become weak, to win the weak. Limang ka, I become all things to all people. Sa mga weak, pagpaka-weak po ko, mukuan gid siya sa pinakaubos. By all possible means, ang iya lang tuyo nga mawin niya. Andam siya magpaubos gyud sa tanang higayon nung si Apostle Paul. Unya makita po nimo nga siya na authority pero nag-refuse siya sa authority. Tanaw nimo diha ha. 1 Corinthians 9:12. If others have this right of support from you, shouldn't we have it all the more? But we did not use this right. On the contrary, we put up with anything rather than hinder the gospel of Christ. Naa siya right. Naa siya right nga mangayog support sa mga tao ngayang gisangyawan. Iyahang pastoran. Naa siya right pero gi-refuse niya na labi na sa mga tao nga outside the church kay madaot noon basig payon pangwarta ang gospel. Si Paul naa siya right, naa siya authority pero wa niya gi-exercise na ang authority but he exercised by servanthood. Kana bitaw naunta kay right pero paubos na lang gyud tungod na pareha kang Jesus Christ nga ethics. It is not lording, but it is serving. Munang nasundog gid ni Paul ang ethics ni Jesus Christ. Ang iyang servanthood is greater over status. Authority was exercised through humility. Then also makita po nimo diha ang iyang self-denial or self-sacrifice nga ethics pareha kang Jesus Christ. Makita nimo si Paul, siya ang servant diha sa Bible nga nag-alagad kang Kristo nga murag ang iyang kinabuhi puno gyud sa mga pag-antos na priso, gibiting, gibunalan 39 lashes, agi og kagutom, shipwreck tungod nagsangyaw na bagyuhan, rejection. Grabe ang pain, ang hardship ni Paul. Murag kang Jesus Christ, murag makita nimo nga daghan gyud ang kalisod, marked by pain and suffering. Mao na ang ethics ni Jesus Christ. Ug mao po nang ethics ni Paul. Mao nang ang marka gyud niya is suffering. Lahi rong panahon na ang mga nag-alagad sa Ginoo or ang mga faithful sa Ginoo, komportable nga lifestyle marked by hayahay nga kinabuhi, materially. So di siya ethics ni Jesus Christ or ethics ni Paul. Ang ethics ni Paul is self-sacrifice and self-denial. Kay makita po nimo siya nga ingon siya sa Galatians 3:20, I have been crucified with Christ. I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Si Jesus, crucified life. Si Paul pod, crucified life. Puno sa cross ang iyahang pagkinabuhi. Siya, nagkinabuhi pod nga God exalting life. Kay alang kaniya, siya gid nagsulat ani 1 Corinthians 10:31, so whether you eat or drink, whatever you do, do it for the glory of God. Always ang iyahang sentro sa iyahang pagkinabuhi ang kinatan-aw niya is for God's glory. Nga ma-exalt ang Ginoo. Mo nang sa mga pribilehiyo niya, gi-refuse niya. Makita nimo diha nga ingon siya, everything is permissible but not everything is beneficial. Everything is permissible but not everything is constructive. Yes, pwede ko mo inom, pwede ko mo kaon ana nga mga pagkaon, pwede ko mo inom ana nga alak, pero di man tanan makaayo. Kay kung muhimo ka mapandol man ang uban. Nagtan-aw siya sa mga outsiders o mga insiders. Ang mga insiders basig mo sumdog sa iya ha, damay pod ang uban. Ang outsiders pod di na pod siya epektibo nga musangyaw sa ilaha kay makita man nga di maayo man na. Ang kang Paul is God exalting life. Andam siya mo refuse for the sake of Christ. Mo nang alang kang Paul preserve ang testimony sa gospel ngadto sa mga katawhan nga panakaila sa Ginoo. Andam siya mo hiklin sa iyang rights ug sa iyang desire alang lang gayud sa glorify sa Ginoo. Mo nang kang Paul ang iyang ginatan-aw sa mga ingana nga sitwasyon dili sa moingon na is this allowed? Pwede ba ni? Kundi ang iyang pangutana, kini ba ma-reflect ang karakter ni Jesus or kini ba mag-glorify ang Ginoo? Mo na ang ginatan-aw niya. Mo nang God exalting life ang iyang kinabuhi constructed by Christ because that is the life, the ethics no of the Lord Jesus Christ. And also ikatulo, ang Christian ethics, tinuod nga ethics is empowered by the Spirit. Ang Espiritu gyud energizes ethical living. Pinaagi lang gyud sa balang Espiritu. Ang atong pagkinabuhi diha sa Christian ethics
di ta kahimo sa atong pagpaningkamot, sa atong effort. No, dili gyud ta kahimo bisan saon nato. Ingon diha sa Romans 8:3-4, for what the law was powerless to do in that it was weakened by the sinful nature, God did by sending his own son in the likeness of sinful man to be sin offering. And so he condemned sin in sinful man in order that the righteous requirements of the law might be fully met in us, who do not live according to the sinful nature, but according to the Spirit. Di kita kahimo, pinaagi gyud kana sa gahom sa balaang espiritu. Ang balaang espiritu nag-supply og power para ma-meet ang demand sa law. Di ta kahimo ana, lisod kayo, pero pinaagi sa espiritu nga naghatag kanato gahom atong masunod ang mga pulong sa Ginoo. Ingon diha nga ang atong pagkinabuhi powered by the Spirit, maglakaw lang kita. Ingon diha sa Galatians 5:16, walk by the Spirit and you will not gratify the desire of your sinful nature. Walk mo nang ang atong pagkinabuhi matag adlaw is walking with the Spirit daily aron kita magmadaogon diha sa atong paglakaw. Ethical living kinahanglan gyud nga maglakaw kanunay diha sa Holy Spirit. Kay ang Holy Spirit mao may mag-produce ana nga mga karakter. But the fruit of the Spirit in Galatians 2:22-23, love, joy, peace, patience, long-suffering, goodness, gentleness, and self-control. Mo na mag-walk ka sa Spirit, siya mag-empower kanimo aron mag-produce ana nga character, mag-produce ana nga ethics. Mo nang energizes ethical living, and also ang Holy Spirit enlightens ethical living tungod kay ingon diha sa Romans 8:13-14, for if we live according to the sinful nature, you will die. But if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live, because those who are led by the Spirit of God are sons of God. Ang balang espiritu mag-enlighten ka nato labi na gyud sa atong mga desisyon. Di ta kahibalo kung walay leading sa Holy Spirit. Mo nang we always seek the leading of the Holy Spirit. Every time makita maghimog desisyon, maghimo ani nga action, we must seek the Holy Spirit's leading. Unya unsa ang iyang pag-lead, pinaagi gyud diha sa iyang pulong. Siya mo enlighten ka nato nga masabtan nato ang Biblia, unsay but pasabot niini nga mulid ka nato niya na nga desisyon. Mao na ang Holy Spirit, siya ang mag-enlighten kanato atong masabtan, ma-discern nato unsay tama or mali as revealed diha sa iyahang balaang pulong. Mao na Spirit enlightens ethical living. And lastly, Christian ethics expressed in love. Mao ning pinakanindot sa tanan. Nato ganiha nga Christian ethics as exposed by Christ, Christian ethics as executed by Paul, and also empowered by the Spirit, and this time Christian ethics expressed in love. Ingon diha sa una, love is the foundation of ethics. Ang gugma gyud ang pundasyon sa Christian ethics. Matthew 22:37-40, kung kita maingon unsa gyud ang pinakataas nga balaod, Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. The second is like it, love your neighbor as yourself. All the law and prophets hang on these two commandments. May tag commandments, diha tanan nag-agad ang tanang pagtuman sa balaod. Kung naa ang gugma, tuman tanan, because love is the evidence, no, nga kita nag-obey. If you love me, John 14:15, you obey my commandments. So ang love yun, maka-obey ta sa tanang standard sa Christian ethics. Lisod man kitong mga standard, pero by the power of the Holy Spirit and through love, pinaagi nini. If you love God, if you love your neighbor, tanan, makita nimo, mahimo nimo. Tungod kay love is the fulfillment of the law. Ingon diha, let no debt remain outstanding except the continuing debt to love one another. For he who loves his fellow man has fulfilled the law. The commandments, do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not covet, and whatever other commandment there may be, are summed up in this one rule: love your neighbor as yourself. Love does not harm to his neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. Ang gugma gyud mao ay ma-fulfill sa balaod. So Christian ethics are not hidden ideas. They are shown, pinaagi gyud diha sa gugma. Love the highest standard. You can love even your enemies. Lisod na, di ba? Pero by the power of the Holy Spirit and love, mahimo ta nga makahigugma gyud even sa atong kaaway, pareha kang Jesus o pareha kang Paul nga sila nahigugma sa ilahang kaaway. Also, love is the motivation of ethics. Siya ang driving force.
Siya ang mudrive, siya ang mutulak nga kita makahimo sa patuman sa Christian ethics. Muna ingon siya diha sa 1 Corinthians 16:14, do everything in love. Himoa ang tanan diha sa gugma. Si Jesus wala nagbigin sa behavior, siya nagbigin gyud sa heart ug mao kana ang gugma. Mao nang love is the highest ethical principle. Kung ang aksyon walay gugma, we fail sa ethical test. Kung ang atong mga aksyon, atong mga ministries wala gyud love and compassion, pakyas ta sa test sa ethics. Even if it looks very religious. Munang ethics without love, that is legalism. Legalism na gid ang tawagan na. Because love is the mark of true disciple. Ingon si Jesus, a new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this all men will know that you are my disciple if you love one another. Ang gugmag yun, ang basihan sa tanan. Ang tao di magtanaw sa imong gibuhat kung dili niya makita unsa ka nag-care sa yaha. Di siya magtanaw unsa kataas ang imuhang Bible knowledge kundi niya makita ang gugma nga imong ipadayag kaniya. So love is the mark of true discipleship kay mao gikanay timailhan sa tanan. Dili ang marka makita sa atong action of performance. Ang marka sa pagka-disciple ang tinuod is ang atong paghigugma gyud sa Ginoo kay modritso na sa atong paghigugma sa mga tao. Mao kana ang ingon, love is the motivation of Christian ethics. Mahimo nato ang tanan pinaagi gyud sa mo ng Christian ethics dinhi ipadayag nga it is Christ-centered, shaped by love, empowered by the Holy Spirit, guided by the Scripture, and aimed for God's glory. Ug mao ka nagipadayag sa Ezekiel 26:36, I will give you a new heart. Kining Ezekiel 26:36. Mao kini ang pulong sa Ginoo kaniadto sa Old Testament nga mao ni karon balaod pero moabot ang takna sa New Testament na nga I will give you a new heart and a new spirit. Ug mao ni karon a new heart kang Jesus, a new spirit. He lives sa atong kinabuhi ug mag-empower kanat. Munang nining panahon na God equip us with everything. Hatag na gid sa tuwa ang tanan for doing His will. To receive the blessing as promised. Kay para makahimo kita sa iyang kabubuton nga moabot kita sa promised land. A life of fulfillment and fruitfulness. Magampo ta